at equivalent and opposite reaction. Yan ang science. So ito yung natin. Pinanganak tayo, meron sa atin dito, nabuhay na ng milyon of kalpas. Ibig sabihin, tagal na nating pinanganak. Kaya tayo na-reborn paulit-ulit ng paulit-ulit. Hindi tayo matigil na pinanganganak tayo ng pinanganganak. Kasi hindi natin napagtatagumpayan yung mga bigatin natin sa buhay ngayon. Ano yung mga bigatin natin sa buhay ngayon? Yung masamang ugali natin, yung selfishness natin, yung jealousy natin, yung pagka-greedy natin, palaawayin natin, yung sometimes we really enjoy backbiting other people at the back, chismis tayo, tapos instead na pakainin natin yung anak natin, we go to the tong-its tayo, then we actually waste money for something that is not really important. So, kapag hindi natin napagtagumpayan yun, paulit-ulit tayo, we will never get out of the cycle of samsara, cycle of birth and death and rebirth, paulit-ulit. Mabuti nga, kung sa next time na panganak ulit tayo tao, then pag tao, we will have the opportunity again to be able to meet Nam-myoho Renge Kyo again. Kapag hindi na, kawawa naman tayo, panganak na naman tayo ito. Paano kung tanak tayo, either bulag tayo o ilahay. That is immutable, perfect, immutable karma, yung bulag. Tapos yung nakita namin ni Atsa Ami dyan na naglalakad na yung paan niya, tuhod, tapos wala siyang dalawang kamay dito, titigla siya ng sihinga, paliwanag natin sa Katoliko. I'm sorry huwag magagalit. Paano i-explain niya? If there is really God, how can a good and compassionate God create something that is like that? Then God will create something like me that is much more better than the other person. So mayroong inequality, di ba? Then we talk about God that is compassionate and loving. Hindi ma-explain Hindi ma-explain. Maski anong sabihin pa natin. Yung pastor na nag-preach sa akin, sabi ko rin Christian Fellowship, sabi sa akin, Pastor, God works in a very secret, in a very mysterious ways. Sabi ko, Pastor, kung mysterious ways, why do you tell me that God is loving and compassionate? That's no longer secret. Sabi ko sa kanya. Kasi, ito, pinaliliwanag na at least, sa Buddhism, may explanation. May explanation kung bakit tayo nagkakaganito. And now, going back to doon sa individuals acquire karma as a result of their good or bad activities. Kung bad ang activities natin, bad din ang nakarecord sa black box natin. Kung good, good din. Pious actions will result in positive or uplifting reactions in the future. Kapag magalang tayo, kapag marami tayong kaibigan, we will get the protection of our environment. Yan yung pinapanalangin natin. Actually, we are not actually praying sa external deity. Nag-ihingi tayo ng protection, hindi. Ang protection na sinasabi sa Buddhism is when we do good, it creates a good karma, positive effect, na yung mga nakapaligid sa environment natin, tinutulungan tayo, pinoprotektahan tayo. Naintindihan po natin. Pinoprotektahan tayo ng environment natin. Example, if you have a very good reputation precedes us. Hindi pa tayo nakakapunta doon sa barangay doon, malaman lang yung pangalan natin, alam na kung sino tayo. So kapag maganda yung reputasyon natin sa sosyedad, pagpunta mo doon sa lugar na yun, you get the protection of the environment. Why? Pag napunta ka sa bangko, madali kang pautangin. Kapag humingi ka ng favor, madaling favor na dumating.
Kapag bad, it's the other way, the opposite, the other way around. So, tapos mamaya, sa mga susunod ko, pag-uusapan din natin, ito kasi individual karma to eh. We will end up talking about country karma, community karma. Kung bakit, pag-uusapan din natin later on, bago natin ituloy ko, kung bakit mayroong mga bansa na mahilig mag-conquer ng ibang bansa. Katulad ng Japan, na sa history book parati kong binabasa, kinanker yung China, yung Germany, kinanker yung Poland, Czechoslovakia, Russia, daming namatay, maraming pinatay na Hudyo. Why is it that such a civilized country as Germany, very modern during those days, will end up killing millions of Jews? Bakit yung mga Japanese na seemingly the most industrialized country in the 1930s and 40s will end up violating and murdering, raping thousands of people sa Nanking, sa Manila, sa Singapore? Why? Pag-aaralan natin yung tinatawag na country karma. And why ngayon, bakit naglalabasan ngayon o lubasagan yung mga sakit na hindi naman naglalabasan ng 20s, 30s, and 40s? Kung bakit yung life expectancy ngayon napaka-iksi? Bakit yung kinakain natin ngayon puno ng mga chemicals na nakakapag-produce ng cancer? Why? Meron akong pinanonood sa YouTube. Yung parang, ang title ata niya, The Earth. Kung bakit anong pinakakain doon sa tao, yung ilalim ng lupa natin, we call it black gold, yung oil, nadidiplit na yung balance ng ilalim natin, na sooner, there are even, scientists are even predicting na the earth might disintegrate. Kasi yung balance ng composition ng earth natin, nagkakaroon na ng imbalance. Pati yung climate natin, yung ocean layer natin, nagkakaroon na ng mga baha, tidal wave, earthquake. Kasi talagang ang earth we were made to live in a balanced environment. Iyan ito yung Buddhism eh. Living in a balanced life. Balance. Hindi tayo pwedeng mag-extreme. Hindi tayo pwedeng dito. Ano lang tayo? Panalangin lang tayo ng panalangin the whole day. Yung ibang dapat gawin natin, hindi na natin nagagawa. Hindi rin ito pwede yun. Hindi rin ito pwede na puro tayo trabaho, tapos hindi na tayo magdarasal. Hindi naman pwede yun. Dapat gitna tayo. So, anyway, ito yung kung bakit tayo, paano nagkakaroon tayo ng karma. Intindihin lang natin na walang nangyayari sa mundo na hindi dahil sa karma. Lahat yun. Kaya minsan, pag sinabi mo na, bakit kaya ginawa yan sa akin? Bait-bait naman ako sa kanya. Tapos biglang wala ba sa akin, ginanon ako. Yung nakakaintindi mo, yung mga Buddhist na tama ang pangunawa, hindi na nasasyak na gano'n. Kahit compose, bagkus nag-aano yun. Nagcha-chant na lang yun. Para yung naisipan niya, meron pa pala akong karma na hindi ko pa na nalilinisan. Kailangan ko pang mag-chantig ng yung oring dito, Kasi sa Buddhism, sa practice natin, hindi lang natin pinupunuan yung kakulangan ng balanse ng natin. Ang goal natin sa Nichiren Daishonin Buddhism, lagpasan pa natin yung deposit natin. Di ba sa economics, may tinatawag na economic equilibrium, balance budget. Dito hindi. Sa Nichiren Daishonin Buddhism, dapat yung deposit mo sa bangko dapat over and above board dun sa deficit. So, yun ang ginagawa ko dito. Anyway, tatalik ko, ano ko po ito,